5 years later. Sir, naghihintay na po si chairman sa conference room. Okay, susunod na ako. Tanging tugon niya sa kanyang assistant, at kaagad na tumayo upang pumunta ng conference room. Let's start the meeting, aniya at kaagad na namatay ang lahat ng ilaw, at ang tanging naiwan ay ang projector na nakatutok sa wall sa likod ng binatang nakatayo. Kung inyong napapansin, ang sales ng ating hotel and resorts ay tumaas sa loob lamang ng 4 na taon, simula nang buksan ang mga ito, pati sa mga middle class community. Ngayon gusto ko ring i-push through sa meeting na ito. Ang balak ko na buksan na rin ang resort at hotel, para sa mga lower class community. Balak kong magdagdag ng isang party ng resort na pwede pati sa mga lower class community, nang sa ganun pati sila ay mabibigyan din natin ng pagkakataon na ma-experience ang mga special privilege na inoffer natin, para sa mga higher class consumers. If we open the resorts and hotel to the lower, baka mawala na ang pangalan natin bilang isa sa mga world-class resorts and hotel. Mr. Chan, ang pag-open ng resort sa mga taong hindi kayang ma-avail ang ating services, dahil sa high standards rate, ay hindi nangangahulugan na bumaba ang ating quality. Nangangahulugan lang na magkakaroon pa tayo ng mas maraming customer. Pero Mr. Villafuerte, nangangahulugan lang din na tinatanggalan natin ng mga privileges ang mga mayayaman, na ma-enjoy ang bakasyon nila na walang humahalong tao na nasa mababang antas. Hindi yata napaka-mapang matamong tao, Mr. Chan. Ang balak ko na pagbubukas ng resorts para sa mahirap, ay para ipaalam sa lahat na ang resort natin, ay walang pinipiling antas sa buhay. Balak kong magpatayo ng hotel rooms, para sa mga can't afford ng ating highly rated hotels. Mahabang paliwanag ng binata, at nilapitan ang isang opisyal ng board na nakikipagtalo sa kanya. At ipinatong ang 2 kamay sa mesa, at mata sa mata na kinausap ang lalaki. Tell me, Mr. Chan, is my plan doesn't good? Then bigyan mo ako ng mas magandang plano na magagawang magpasok ng milyones sa kampanya ng mabilis. Besides, hindi ba't makikinabang ka rin sa aking mga binabalak na ipapatupad? Aniya at iniwan ang matanda, at saka bumalik sa kaninang pwesto niya. Naiwan namang napipila ng matanda. Hindi ba masyadong risky ang binabalak mong ipapatayo? Yun lang ang tanging concern ko, Mr. Villafuerte, pagpapaliwanag ng matanda, na bumabatikos sa kanyang plano. So sinasabi po ninyo na hindi maganda ang proyekto na gusto kong ipatupad. Baka lang po nakakalimutan nyo. 5 taon mula nang magsimula ako magtrabaho, ay biglang umangat ang sales ng company, dahil sa aking marketing strategies. Kung disagree kayo sa gusto ko, ay maari tayong magbutuhan ngayon. Okay, I think tama na pagbutuhan natin. Sagot ng isa sa mga opisyal ng kumpanya, habang ang ama ng binata ay tahimik lang na nakikinig. Well then, let's start the voting. Gusto kong hingin ang boto ng bawat isa sa inyo, kung sino ang pumapayag sa plano ko, at sino ang hindi. Sa mga pumapayag, itaas ang kanang kamay, at ang hindi ay mananatili lang na nakaupo. Aniya at kaagad na nagsimula ang kanilang butuhan, na nagtapos sa pagkakasundo nila na ipatupad ang proyektong kanyang pinaplano. I'm so proud of you, son. Parang kailan lang nagtatalo pa tayo, dahil sa ayaw mong magtrabaho. Ngayon daig mo pa ako sa pamamalakad ng negosyo. Saad ng kanyang ama, at tinapik-tapik ang kanyang balikat. Thanks, Dad. Ngayon na isa ka ng magaling na businessman. Baka naman it's time na mag-asawa ka na. Tanong ng daddy niya na ikinangiti lang niya. Tumatanda na kami ng mommy mo. Kailan mo pa ba kami bibigyan ng apo, ha, Daniel? Dad, you and mom are still young, kaya wag na muna kayong magmadali na magkaapo. Ang mabuti pa, sabihin ko sa mommy mo na kontakin ang lahat ng mga amega niya, na may anak na dalaga para ipa-blind date sa'yo. Dad naman, alam niyo ni mom na ayaw ko ng blind date. Nakapagtataka lang, anak. Ano ba ang nangyari sa Visayas noong pumunta ka doon, ay bigla kang nagbago? Hindi sa nagrereklamo ako, pero nagtataka lang ako, kung paano nangyari na sa isang iglap lang, ay biglang nagbago ang anak kong mahilig mambabae ay biglang tumano. Dad naman, na-realize ko lang na hindi na ako masaya sa mga babaeng nakakasama ko. Baka naman nag-iba ka na ng sexual preferences, iho. Hindi ko alam na naiisip mo yun, Dad. Alam mong straight ako. Sabihin na lang natin na may hinahanap ako,
at hinihintay na babaeng nararapat sa pagmamahal ko. Nagiging makata ka na. Ganyan din ako ng main love ako sa mommy mo. Talaga po. So paano? Dito na office ko anak. Palem ng kanyang ama na tinanguan niya, at nakangiting ipinagpatuloy ang paglalakad papunta sa kanyang opisina. Simula nang umuwi siya galing Visayas, ay naging maayos na ang samahan nilang mag-ama, at masaya siya doon. Pagbalik ng opisina ay kaagad na umupo ang binata sa kanyang swivel chair, at kinuha ang hikaw na 5 taon na niyang itinago sa loob ng isang kahon. Nasaan ka na kaya may angel? Pagkakausap niya sa isang perasong hikaw. Ang hikaw na kanyang iniingatan sa loob ng 5 taon. Ang naging dahilan kung sino siya ngayon. Gaano katagal pa ba ang igugugol ko bago kita mahanap? Sir, lunch break na po. Baka meron pa po kayong ipag-uutos. Tanong ng kanyang assistant sa kanya. Mauna ka nang kumain. Bababa na lang ako mamaya sa kantin pagkakain na ako. Sure po kayo sir. Gulat na tanong ng kanyang assistant dahil ito ang unang pagkakataon na sinabi niya na sa kantin siya kakain. Alam niyang nagulat ang lalaki sa kanyang sinabi. Pero wala siyang pakialam sa maaring maging reaksyon ng mga tao. Sanay na ang mga ito sa papalit-palit niyang pag-uugali. Bakit Carlo? May masama ba na sa kantin ako kakain? Seryosong tanong niya sa lalaki na ngayon ay nagkakamot ng ulo. Wala ho sir, sige ho mauuna na ako. Anito at kaagad nang tumalikod upang iwan siya. You may go. Aniya at sa kanilagay ang hikaw na hawak pabalik sa box na kanyang pinaglalagyan. At itinago sa isa pang kahon. Kaagad na pinatay ng binata ang laptop at itinabi ng maayos ang mga files na nakapatong sa mesa bago tumayo at bumaba ng kantin. Nakapamulsa at walang pakialam na naglalakad ang binata papuntang kantin. Wala siyang pakialam sa mga bulong-bulungan na kanyang naririnig. Sanay na ang binata sa mga ganong klaseng usapan. Si Sir ba yun? OMG, he's so handsome. Bakit siya nandito sa kantin? Hindi ba hindi siya kumakain sa kantin? Oo nga ano, bakit kaya? Mga bulong-bulungan na naririnig ng binata sa paligid. Lilan lang ang mga iyan sa araw-araw niyang naririnig na mga usapan ng nasa paligid. Napangisi na lang ang binata. Alam naman niyang lahat ng mga babaeng madadaanan niya ang nagsusuon sa kagwapuhan niya. Ganun lang talaga siya kabilib sa sarili niya. Patuloy lang sa kanyang paglalakad ang binata, nang may mapansin siyang babae. That girl, naaalala ko siya yun, hindi ako maaring magkamali. Ang magaganda niyang ngiti, ang maliit na mukha, bilugang mata na napaparisan ng mahahabang pilak mata. Mahinang bulong ng binata nang makita niya ang dalagang naglalakad. Parang tumigil ang mundo niya, nang makita muli ang babae. Nakangiting humakbang siya palapit sa lugar na kinaroroonan ng dalaga. At habang naglalakad, ay hindi niya maiwasang humanga sa babae. You're still beautiful as before. Wala ka pa ring ipinagbago, aniya sa isip. At habang naglalakad papalapit sa dalaga, ay muling nararamdaman ng binata ang mga nararamdaman niya, noong unang makita niya ang dalaga. Ang pagbilis ng tibok ng puso niya, ang mainit na pakiramdam, ang mga pananabik na kailanman, ay hindi niya naramdaman para sa ibang babae. Marahil tama nga ang kasabihan, na maliit lang talaga ang mundo, dahil ang babaeng matagal na niyang hinahanap, ay nasa loob lang pala ng company niya. Pilit na ubo niya nang makalapit siya sa dalawang babae, para kunin ang atensyon nila. Kaagad naman napatingin sa kanya ang dalawang babae, na nanlalaki ang mga mata. Nagpatikip ng bibig ang isa, habang ang isa naman ay tumingin sa kanya ng diretso. Do you still remember me? Tanong niya sa babaeng kaharap. Sir, nagtatakang tanong ng dalaga, pero ang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ganon ka pa rin. Aniya na ikinaangat ng tingin ng dalaga. Po, sino po ba kayo? Naguguluhang sunod-sunod na tanong ng dalaga. Are you sure na hindi mo ako kilala? Hindi makapaniwalang tanong ng binata sa dalaga. Hindi po, sino ka po ba? Nauutol na tanong ng dalaga. Ano ka ba, boss natin yan, bulong ng katabi niyang babae. Bulong nga pero naririnig naman ng binata. Napangisi ang binata sa dalawa. Lalo na nang makita niya ang panlalaki ng mga mata ng dalagang kaharap. Ang mga mata na kay tagal niyang hindi nakita. Pero ano tong mga nangyayari ngayon? Bakit hindi siya kilala ng dalaga? Nako sorry po sir,
Hihihi, kayo po pala ang boss ko, hindi ko alam, pasensya na. Nahihiyang sabi ng dalaga at yumuko. You must be one of my employee. What a small world. Are you sure na hindi mo ako nakikilala? Nagdududang tanong ng binata sa dalaga. Bigla namang umilap ang mata ng dalaga sa naging tanong niya. Sir, pasensya na po, hindi ko talaga alam ang sinasabi nyo. Ngayon lang po tayo nagkita. Nakangiwing sagot ng dalaga. Tumango naman ang binata. Okay, let me introduce myself then. Po, gulat na napatingin ang dalaga sa kanya. Dahil ngayon mo lang ako nakita, it means hindi mo pa ako kilala. I'm Daniel Villafuerte, pagpapakilala ng binata, at iniumang ang kaliwang kamay sa harap ng dalaga. Nice to meet you po, sir. Ako naman po si Alice Albao, at itong kaibigan ko po ay si Kristen, pagpapakilala ng dalaga, at inabot ang kanyang kamay at ganun din ang kasama nito. Nice to meet you too. Anang binata at tumangu-tango. Enjoy your lunch. I gonna go, sorry for disturbing your meal. Saad ng binata at humakbang na pabalik ng kanyang opisina. Hanggang ngayon hindi pa rin siya marunong magsinungaling. Pero bakit siya nagpapanggap na hindi ako kilala? Saad niya habang patuloy na naglalakad. Pabalik ng kanyang opisina. Kaagad na pinuntahan ng binata ang kahon na pinaglalagyan niya ng hikaw ng dalaga. At ginawa ang madalas niyang gawin. Nandito ka lang pala. Kung alam ko lang na nandito ka lang pala sa loob ng territory ko, hindi na sana ako nahirapan na hanapin ka, akalain mo yun. Aniya at hinalikan ang hikaw. Pero bakit hindi mo ako kilala? Tama ba ang basa ko na nagpapanggap ka lang? O talagang nagsasabi ka nga ng totoo? May asawa ka na ba, Alice Albao? Patuloy na tanong niya sa bagay na hawak, na animoy sa sagot sa kanyang mga katanungan. Napabuntong hininga ang binata, at ibinalik ang bagay na hawak sa kahon. Nang may maisip na idea, kaagad na hinugot ng binata ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon, at idinayal ang numero ng assistant. Hindi nagtagal ay sumagot naman ang nasa kabilang linya. Sir, I want you to get all the information about Alice Albao. And bring me in my office ASAP, kaagad na utos niya sa kabilang linya. Sir, nagla-lunch pa ho ako, lunch break pa po, reklamo ng kanyang tauhan sa kabilang linya. Ah, lunch break pa pala, sige padalhan mo na lang ako sa office ng lunch ko. Walang pakialam na utos niya, at kaagad na pinatay ang cellphone. Nagkakamot naman ng ulo ang kanyang assistant, kahit kailan talaga magulo ang utak ng lalaking yun. Saad ng assistant, at kaagad na tumawag sa isang restaurant, para mag-order ng meal ng amo. Umupo naman ang binata sa kanyang upuan sa opisina, at magkadaop ang mga kamay na nangangalumbaba. Inaayos ng dalagang si Alice ang blueprint, na ipapasa niya sa head officer ng architect department. Kailangan niyang maisaayos ang mga ito, dahil sa inire-request daw ng batang CEO, na ipasa ang lahat ng mga blueprint na hawak nila. Para pag-aralan ang disenyo ng bagong ipapatayong building. Nakita mo na ba, girl, ang bagong CEO? Ang sabi starting today ay dito na daw mag-upisina ang bagong boss. Hindi pa girl, pero ang chika. Abay gwapo daw at ang bagets. Ang sabi ay hindi lang gwapo daw at bagets, binata pa raw si Sir, kinikilig na dugtong ng isang babae. Parang gusto ng pikatin si Sir. Excuse me, no. Ako ang pakakasalan ni Sir. No way na ikaw. Dahil ako ang magugustuhan ni Sir. Beauty, pack, body, pack. Brain and talent, pack na pack. Anang bakla na ipinagyayabang ang sarili, inis naman na tumingin ang dalawang babae sa bading. Who knows, dili ka Mario, hindi bading si Sir. Kaya in your dreams. Saad ng dalawang babae na kausap ng bakla at nagtawanan. She, ang sabihin niyo jellyfish kayo sa beauty ko, dahil mukha kayong isdang bulok, she. Anang bakla at nagmarcha paalis sa dalawang kausap na sige sa pagtawa. Napapailing ang dalaga, habang nakikinig sa usapan ng kanyang mga kasamahan. Para kasing mga batang laging nagtatalo ang tatlo, kapag may makitang gwapo sa building nila. Nang matapos sa pag-ayos ang dalaga, ay umupo siya sa kanyang upuan at nangalumbaba. Bumabalik sa alaala niya ang gwapong lalaking nakilala niya noon. Sa tuwing nakakarinig siya ng salitang gwapo, ay ang lalaking yun ang kanyang naalala. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nagbago ang takbo ng buhay at priorities niya,
ang lalaking naging dahilan kung bakit muntik nang hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Malalim na buntong hininga ng dalaga na narinig pala ng kaibigan niya. Ang lalim nun anito na may halong pagbibiro. Ano ba ang iniisip mo? Naiisip ko lang yung lalaking. Yung lalaking nakasiping mo nung summer. Agaw ng kaibigan niya sa sasabihin niya na ikinalaki ng kanyang mga mata dahil sa lakas ng boses nito. Hoy! Ano ba yang bunganga mo? Aniya at mabilis na tumayo, at tinakpan ang bibig ng kaibigan. Ano ba Chris? Hinaan mo naman ang boses mo, galit na aniya. Pero ang bruha niyang kaibigan, ay parang walang pakialam sa sinasabi niya. At nakuha pa nitong maupo sa tabi niya, at lalo pang nilakasan ang boses. Ano naman ngayon kung maririnig nila? Hindi lang naman ikaw ang taong nakipag one night stand Hindi may pinta ang mukha ni Alice, dahil sa sinabi ng kaibigan, ay pinagtitinginan na sila ng kanilang mga kasamahan. Mahiya ka nga Chris. Ano na lang ang iisipin ng mga tao dito? Tigilan mo na nga ang pag-iisip sa sasabihin ng iba. Hayaan mo sila. Naiingit lang ang mga iyan sa ganda mo. Hay naku, halika na nga, kumain na tayo at mukhang nahanginan ka na, at kung ano-ano na lang ang lumalabas dyan sa bibig mo. Aya niya sa kaibigan, at nauna nang tumayo ang dalaga at naglakad. Pagdating nila sa kantin, ay kaagad na nag-order sila ng pagkain, at umupo sa bakanteng mesa. At tahimik na kumain. Isang pilit na ubo galing sa likod nilang dalawa ng kaibigan ang umagaw ng atensyon nila. Pagtingin ng dalaga sa lalaking umubo, ay nanlaki ang kanyang mata nang makita ang binata. Yun ang naramdaman niya noon nang makita ito sa airport, at ganun pa rin ang naramdaman niya ngayon. Nakaharap niya ito, ang binatang 5 taon nang wala siyang balita. Ang lalaking naging bahagi ng buhay niya 5 taon na ang nakakalipas. Do you still remember me? Tanong ng lalaki. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Dahil sa nakikita niya ngayon, ay mukhang hindi ito isang simpleng tauhan lang ang lalaki. Sir, tanging salitang lumabas sa bibig niya. At yumuko. Kailangan niyang magpanggap na hindi ito kilala. Ganon ka pa rin. Anito na ikinaangat niya ng tingin. Sino po ba kayo? Tanong niya pa upang panindigan na hindi ito nakikilala. Ayaw niyang aminin na kilala niya ito, dahil natatakot siya sa maaaring mangyari sa hinaharap. Are you sure na hindi mo ako kilala? Hindi po, sino ka po ba? Aniya na nauutol sa lalaking kaharap. Namamawis na ang kanyang mga kamay sa kaba. Dahil baka anumang sandali, ay bumigay siya at masabi niyang oo, magkakilala sila. Ano ka ba? Boss natin yan. Bulong ng katabi niyang babae. Bulong nga pero naririnig naman ng binata. Minsan talaga sarap din tahiin ang bibig ng babaeng ito Sa isip-isip niya. Naku sorry po sir, kayo po pala ang boss ko, hindi ko alam pasensya na. Pinanlakihan niya ng mata ang kaibigan, at nagkunwaring nagulat sa nalaman. Bago nagsalita na animoy nahihiya. You must be one of my employee, what a small world. Are you sure na hindi mo ako nakikilala? Tanong pa ulit ng binata. Bakit ba ang kulit mo? Wag mo nang ipilit please. Aniya sa isip at ginawaran ito ng isang pilit na ngiti. Sir, pasensya na po, hindi ko talaga alam ang sinasabi nyo. Ngayon lang po tayo nagkita. Okay, let me introduce myself then. Anito na animoy kumbansido na sa mga pagde-deny niya, pero mas lalo yatang lumala, dahil nakuha pa nitong magpakilala. Dahil ngayon mo lang ako nakita, it means hindi mo pa ako kilala. I'm Daniel Villafuerte pagpapakilala ng binata, at iniumang ang kaliwang kamay sa harap nilang dalawa. Mabilis na inabot ng kaibigan niya ang kamay ng lalaki. Nice to meet you po sir. Ako po si Kristen. Nice to meet you po. Saad ng kaibigan niya, at siniko siya nang bitawan nito ang kamay ng binata, at ituro sa kanya gamit ang bibig na kaagad niya namang nakuha. Nice to meet you po sir. Ako naman po si Alice Albao, at itong kaibigan ko po ay si Kristen. Aniya na inulit pa ang pangalan ng kaibigan, na nakangiti na ng hilaw dahil sa kanya. Nice to meet you too. Anang binata at tumungo-tango. Enjoy your lunch. I gonna go, sorry for disturbing your meal. Saad ng binata at humakbang na pabalik ng kanyang opisina. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga nang umalis na ang binatang boss. Ano yun? Anong ano yun?
Naguguluhang balik tanong niya sa kasama. Ayon, nagpakilala na nga ako diba? Yun ba? Hindi ko alam na nagpakilala ka na. Pambabaliwalang tugon niya, at kinuha ang bag sa upuan at tumayo. Tapos na akong kumain. Kung hindi ka pa tapos mauuna na ako. Aniya rito at kaagad na lumakad paalis. Mabilis naman na tumayo ang kaibigan niya. Oo, natapos na ako. Anito at naglakad na pahabol sa kanya. Why your hands are cold? Nagtatakang tanong ni Chris nang mahawakan ang kamay niya, upang magkasabay sila. Nasobrahan lang ako sa kain, mawawala lang ito mamaya pag natunaw na ang kinain ko. Palusot na sabi ko. Ayokong sabihin sa kanya na boss namin ang lalaking nakaisang gabi ko. Nasobrahan ka dyan, halos hindi mo nga nagalaw ang pagkain mo kanina. Sabihin mo nga sa akin, magkakilala ba kayo ni Sir? Napatigil ako sa paglalakad, dahil sa tanong ni Chris. At nilinga siya. Namumutla ka, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni Chris, at sinalat ang noo at leeg ko. Wala ka namang lagnat, pero pinagpapawisan ka. Okay lang ako, wala akong sakit ani ko. Bakit ka pinagpapawisan, dahil ba kay Sir? Magkakilala kayo diba? Muling tanong ni Chris, na ikinainis ko. Kahit kailan talaga umiiral ang pagkatsismusa ng babaeng ta. Nakita mo naman kanina diba? Hindi ko siya kilala. Kung hindi mo siya kilala, bakit parang kilalang kilala ka niya? Ano ba Chris? Tigilan mo na nga ako. Baka napagkamalan lang niya ako, o baka kamukha ko lang ang babaeng kilala niya. Inis na sabi ko at iniwan si Chris. Hintayin mo ako Alice, kahit kailan talaga maldita ka. Sigaw ni Chris na hindi ko napinansin. Tuloy-tuloy lang ako na naglakad patungo sa banyo. Pagkapasok ko ng banyo, ay pilit kong kinakalma ang sarili ko. Bakit ba sa dinami-dami ng lugar, ay dito pa kami makikita? Bakit ba lagi na lang kami nagtatagpo? Naghilamos ako at kaagad na nag-retouch ng matuyo ng dala kong panyo ang mukha ko. Matapos kong mag-retouch, ay huminga muna ako ng malalim ng makailang beses, bago naglakad pabalik sa architect department. Habang naglalakad ako, ay napansin ko ang mga babaeng nadidaanan ko sa department namin, na nagbubulong-bulungan. Pero hindi ko napinansin ang mga ito. Sanay na ako sa mga taong ganyan. Kaagad na umupo ako sa upuan ko, at tahimik na sinimulan ang trabaho, nang may lumapit na babae sa akin. I heard na ikaw ang kinausap ni Sir sa kantin, si Jessa pala ang isa sa mga babae kanina, nakausap ng bakla naming kasama. May itinanong lang, baliwalang tugon ko. Habang ang tingin, ay hindi humihiwalay sa aking ginagawa. The way people talk about it. Hindi lang nagtanong si Sir. Molditang sabi ni Jessa, na ikuyo ng dalaga ang kanyang mga palad, upang pigilan ang sarili na sigawan ang babae. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo, at nakangiting pilit na nakipagtitigan sa babaeng Moldita, na feeling maganda na sarap ilampaso. Nginitian ito ng pagkatamis-tamis na halatang plastic bago nagsalita. Do you have anything to say? Kasi sa pagkakaalam ko, wala ka nang pakialam kung magkakakilala kami ng boss natin o hindi. Hindi porket maganda ka Alice, ay makukuha mo si Sir dahil sa akin siya. Parang batang sabi ni Jessa, na kulang na lang ay magpapadyak at umiyak. Gusto niyang matawa sa inaakto ng babae, kaya naisipan niyang inisin ito lalo. Bakit? Girlfriend ka ba niya? Bakit sinabi ko ba na akin siya? Huwag kang feeling girl na akala mo naman ay inagawan kita. Kung wala kang matinong sasabihin pwede ka nang umalis. Baka hindi mo pa alam Miss Jessa na nasa trabaho tayo, at working hours na ngayon. Nang aasar na sabi ng dalaga. Pero sa kaloob-looban niya, ay gusto na niyang sabunutin ang babae, at sabihing huwag itong ambisyosa. Lamang ka lang ng isang paligo sa akin Alice. Kaya huwag kang mayabang. Inis na pakli ni Jessa, at nagmarcha paalis sa harap ng mesa ng dalaga. Naiiling naman na sinundan ito ng tanaw ng dalaga. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa trabaho, nang makalayo na ang babae. Lumipas ang maghapon na naging tahimik ang kanyang trabaho. Pero wala siyang nabuong disenyo ni isa, dahil ang isip niya ay nakatuon sa binatang boss nila. At sa dami ng mga alalahanin na tumatakbo sa isip niya, ay hindi na niya namalayan ang oras. Overtime ka ba? Tanong ni Chris na ikinaangat niya ng ulo.
Mabilis na napatingin siya sa kanyang relo pambisig, at nakitang kanina pa pala ang oras ng kanilang uwian. Hindi ako overtime, aniya at kaagad na pinatay ang computer, at iniligpit ang mga gamit. Nang matapos niyang iligpit, ay kaagad na siyang tumayo upang humanda sa pag-uwi. Halika na, aya niya sa kaibigan, at sabay na silang naglakad palabas ng building. Bakit parang wala ka sa sarili mo? Nagtatakang tanong ni Chris na ikinatigil niya. Okay lang ako, tugon ng dalaga. Hindi ko tinatanong kung okay ka lang. Anito, napabuntong hininga na lang ang dalaga. Alam niyang hindi siya titigilan nito, hanggat hindi siya magsasabi. Ano ka, hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin nang may marinig silang nagsalita sa likuran nila. Hi ladies, tawag ng boss nila na prenting naglalakad, na animoy na mamasyal lang sa park. Ah, kayo po pala sir. Mabilis na ani ni Chris, habang ang dalagang si Alice naman ay tahimik na nakatitig sa binata. May dumi ba ako sa mukha? Anito na nasa harap na ng kanyang mukha. Na halos kunti na lang ay mahalikan na sila. Nanlalaki ang mata ng dalaga na napaatras, upang magkaroon silang dalawa ng distansya ng binatang boss. Yun ay kung binata pa nga ito. I'm just teasing you, I'm sorry. Anito at humarap naman kay Chris. Na ipinagpasalamat naman ng dalaga, dahil pakiramdam niya, ay para siyang nakikipagkarera sa mga kabayo sa lakas ng pintig ng puso niya. Bakit ba palagi na lang sila pinagtatagpo ng binatang ito? Tanong niya sa isip niya. Mukhang pauwi na rin kayo. Sumabay na kayo sa akin. Aya sa kanila ng binata na aayawan niya sana, kaso ang pasaway na kaibigan niya, ay hindi man lang makaramdam ng hiya, ay mabilis na umuo at nauna pang sumakay sa sasakyan ng kanilang boss.